Meron dalawang upuan dyan. Ayan, tapos ito yung itsura ng harapan. Ang bed po natin nakasya ang dalawang tao. So, andito tayo dyan sa may star na yan. Same lang din order ko yung rice na yun. Ito, may mga rooms dito sa baba. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon dito sa episode na to ipapakita ko sa inyo ang hotel na tinuluyan ko dito sa Luang Prabang. And actually, itong hotel na to guys, kakaiba siyang hotel dahil medyo kalapit niya yung nature. Aside from that is puro wood. Aside from that, super tahimik, super, alam niyo yun, yung paligid, very calm. Yung vibe, ang ganda at ngayon napakita ko sa inyo. So, ayan, tignan nyo. Chalonsay Boutique Hotel po ang tinuluyan ko dito. And actually, alam nyo, noong una, isakala ko talaga, parang talagang hotel siya. Pero alam nyo yung parang it's giving homey vibe. Very cozy. Ayan, as you can see ito, dito kapag ako niyan, magbe-breakfast kayo dyan. Kasama yun sa ating binayaran, okay? Yung breakfast. At ito po, binook ko siya sa booking.com. Booking.com pa naman ito binook. And then, as you can see, very homey talaga yung vibe niya. Para ka lang nasa bahay. Uy, thank you so much. Thank you so much. Tapos ito, meron dito nga couch if ever kung gusto niyo umupo dyan. Tapos yung wifi nila, okay din. Ayan, pakita ko dito. Ito, meron mga rooms dito sa baba. Ayan. Ayan, as you can see, hello! O, diba? Tapos may mga room dyan, parang tatlong. 1, 2, 3. Ayan. Tapos ito, ayan, makikita niyo dyan. Ito, let's go. Pumanik tayo dito sa side na to. Ayan, sa second floor kasi tayo na-assign. At nakakatuwa, yung na-assign sa atin is, ito lang mismo yung wifi router. Ayan, perfect na perfect sa trabaho natin. Okay, so yan po ang ating room, 105. Buksan na natin. Ayan. Ayan. Okay, so ngayon, i-room tour ko na kayo quickly dito. Okay, so ito, as you can see, ito po yung itsura ng pintuan ng ating kwarto. At alam nyo, kakaibang klaseng pintuan siya kasi ito yung pintuan na kung bagay hindi siya yung ordinaryong pintuan sa Pilipinas lang. Ganito, oh. Kikita nyo? So, kapag bubuksan nyo yan, pwede siya mabukas na dalawang pinto. Tapos yan, yung parang very normal vibe siya. Tapos dito po, ay no smoking. Kasi tulad ng sinabi ko doon sa previous vlogs, is dito po sa Lao, mayroong mga lugar dito na prohibited yung mismong sigarilyo. Dahil pag nagsigarilyo kayo, ay makakasuhan kayo. Tapos, yung mismong e-cigarettes naman at vape, ay talagang ban dito sa bansa na to. Kapag nakitaan kayo ng ganun, parang illegal sa kanila yung ganun. Okay, back to the video. So, dito po sa side na to, mayroon dito kontrola ng ventilador, yung malaking fan. Tapos, ayan, ito yung switch ng ilaw, may dalawang saksakan dyan. Tapos, ito, usually, di ba, yung ganyan, is ang ginagawa ko kasi dyan, tinatanggal ko siya para nakasaksak pa din yung mismong electricity, nakabukas pa din. And kaakibat niyan, ayan, makikita nyo yung mismong TV. Tapos, ito po ang itsura ng ating toilet. Ayan, as you can see, meron bidet. Natutuwa ako at may bidet dito. May pa-tissue sila. Ayan yung pa-mat. May pa-tissue din dyan. Tapos, ito po yung itsura ng mismong CR. O, diba? Yung shower, ayan, nakakatuwa. Ang linis ng vibe, ang gandang tignan. Alam niyo, it's giving mga Bali Hotel. Mga ibang Bali Villa, ganon. Yung Bali Villa sa loob, yung mga ganong level, yung itsura na binibigay niya. And aside from that, is ang mura. Tabi ng pinto na yan, is makikita niyo naman itong sink. Ayan, as you can see, ito po ang itsura ng sink dito. Natutuwa ako sa part na kapag kunyari gusto niyo ditong maganyan lang, alam mo yun, hindi po ang cool-cool lang mag-moment dito. Mayroon silang provided din ng mga ganito, oh. Toothbrush, razor, ayan, ibang toiletries. Tapos ito, hindi ko ito maintindihan kung ano eh. Ano ba yan? Hindi ko mabasa, wala kasing translation. Moisture lock lang nakalagay. Plus, ang maganda dito yung tabi ng sink is merong balcony. Pero mamaya, ihuhuli natin yan. Magtungo na muna tayo dito sa side na to. Dito po sa side na to, makikita nyo, meron dito, yung parang sa mga bahay-bahay lang din natin. Nakakatuwa nga eh, ang homey niya talaga. Ayan, as you can see, meron dyang upuan. Tapos if ever kung gusto nyo dito mag-makeup, gusto nyo mag-ayos, ayan, meron dyang vanity mirror, na kung saan nakalagay din dyan yung mismong dalawang bote ng tubig. Tapos ayan, pagka magkakapi kayo, may pa-blower dyan. Tapos ito, meron dyang pa-coffee, tea, something, ganyan. Ayan po ang itsura. And may electric kettle din dito. Plus ito po, ang mismong refrigerator. Nakatodo ba? Ayan, nakatodong ref. Ito po yung itsura ng mismong aparador, o diba? As you can see, parang yung mga nabibili natin talaga sa mall ang aparador nila, nakakatuwa. O, ayan, may safety deposit box. Nakikita niyo, ano ba to? May pa ganyan. So, ayan, meron ditong pahanger. If ever, kung maglalaba kayo, ganyan, pwede nyo gawin yan. Tapos may pasalamin dito. Napakadaming salamin ito, daming salamin. Tapos, syempre, the moment of truth. Ayan po ang ating bed. Ang bed po natin nakasya ang dalawang tao at napakalaking headboard dyan at napakalambot. Tapos, guys, ayan, nakikita nyo yan.
yung aircon. Ang lamig ng aircon actually. Tapos ito po, yung parang ventilador sa taas na ganyan. Ang galing. Talagang kung ano yung makikita nyo doon sa mismong booking platform, makikita nyo din na yun talaga yung ino-offer nila. Actually kasi bago pa lang ako mag-book dito, talagang tinignan ko na. Gusto ko yung parang atake ng trip ko kasi ngayon. Yung hindi modern, gets nyo yun? Yung hindi modern yung itsura ng hotel. Yung tipong parang, hindi ko ma-explain kasi sa architecture ko ano tawag sa ganun. Pero yung parang makahoy-kahoy, yan, yung mga ganito. Ganito talaga yung talagang pinoproject ko na mangyari, which is nagkatotoo nga. Tapos maganda ang reviews nito. Nung naghahanap ako ng ano sa mismo mga vlog yung letter B, B-L-O-G, yung mga article, isa to sa mga nare-recommend ng mga vloggers. Kaya yun, okay po ito. And for me naman, okay naman siya so far. Kahit kadarating ko pa lang dito, naramdaman ko na mabait yung staff. Tapos, okay siya. And napakatahimik din ng surroundings, hindi maingay. Tapos ngayon, pumunta na tayo sa balcony. Ito po yung balcony, buksan natin. Paano siya buksan? Ito po yung itsura ng balcony. Ayan, as you can see. Meron pala doon. Meron pa pala doon. So, ayan po ang itsura ng labas. O, diba? Very kalmado. Ayan po ang itsura ng balcony. Grabe, nagpakahirap tayong buksan dyan. Ito pala yung mas malaking access para makapunta doon sa balcony. Ayan, guys, tignan nyo. Meron dalawang upuan dyan. Ayan, tapos ito yung itsura ng harapan. Though, yung mismo mga kainan nasa likod ng hotel na to, pinakita kasi sa akin yung mapa. Yun nga yung okay sa staff nila. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, no, binigyan tayo ng mapa. So, andito tayo. Diyan sa may star na yan. Andyan tayo. Then, itong mismong may bilog na yan is andyan yung mga kainan. Tapos ito, yung line naman na to, ito yung line na to, ito, night market naman yan kapag kagabi. Ito naman, morning market. Tapos, pwedeng lakarin lang daw yan. Walking distance. Titingnan natin kung maaga tayong magigising, ganyan at lalakarin natin. Mukhang okay naman siya. Good morning guys! So ngayon, first full day natin dito sa Lao. At gusto ko lang share sa inyo na ito yung itsura ng breakfast area dito. So meron palang upuan dito sa likod. And ayun, tignan nyo. Ang ganda. Diba? Parang garden vibe. Though hindi tayo dyan na-assign. Doon tayo na-assign sa mismong harapan. Doon sa mismong main street tayo kasi yung mismong hotel room natin. Kaya nakikita natin yung mismong road. And dito, ayan, nakita nyo, kapag ka-breakfast, magsaserve sila sa inyo ng mango, pineapple, then, ano ba to? Hindi ko alam itong prutas na to. Nakalimutan ko. Kiwi ba to? Or dragon fruit or kung ano pa man. Sensya na po. Comment nyo na sa baba. Okay? So, sige, tikman natin itong mangga. Sarap. So, may mga options sa mismong breakfast nila dito na kasama sa dinayaran yung madami. So ako sinabi ko, kung ano yung the best, basta may rice. Yun lang yung sinabi ko. Mag-recommend sila sa akin ng the best. Tapos yun yung tatry ko. Then Lao food. Yun lang sinabi ko sa staff dito. Okay guys, dumating na yung ating food. Ayan, fried rice lang pala siya. Akala ko may pork or something. Tapos itong mango shake. So tikman na natin kung masarap. Taste it. Medyo oily siya pero hindi itsurang oily. More like parang may lasang sesame oil pero hindi sesame oil. Gets yung point ko? Yung ang may lasa yung oil. Stop. Stop diba? Pero, unti lang nito. Kaya kakain pa ako dun sa labas. Maghahanap pa ako ng kainan. Pero separate video na lang yun. Okay, good morning ulit. So ngayon, second breakfast na natin dito sa hotel. And ayan, gusto ko nang pakita sa inyo. Na same lang din order ko yung rice na yun. Tapos, tignan nyo, bago yung kanilang fruits. Iba to. Hindi ko na naman alam kung ano to. Guys, comment nga kayo sa baba. Nakalimutan ko kung ano tawag dyan. Tapos pineapple and mango. Bali, kakain lang tayo ngayon dahil meron po tayong tour. At yung tour, inavail pa lang din dito sa hotel. Kasi meron sila mga ino-offer dito na tours. So, guys, alam nyo, mas mura dito kumpara dun sa Klook at kumpara sa kahit saang platform. Like yung tour dito, meron kasing famous dito na falls, which is yung Guangxi Falls. Ayan, mapakita ko sa inyo. So, pagka dito kayo mag-avail sa mismong hotel, is 100,000 kip lang ang presyo. Tapos, may joiners yun ha, may kasama kayo. Pero yun lang ang pupuntahan. Meron silang ina-offer na private tour na Guangxi Falls, Elephant Area, tapos Buffalo Area din yung pupuntahan. Yun naman, ang presyo naman nun is 800,000 kip. Okay, so ang pinili ko yung 800,000 kip kahit medyo pricey siya. So parang 2,000 siya sa atin in peso halos. Kasi solo ko yun, at the same time hawak ko yung oras ko. Kasi yung joiners nagsisimula ng tanghali, gusto ko maaga pa lang aalis na tayo. So ayun, time check, it's already 7:59 AM. Kaya yun, gusto ko lang sabihin sa inyo para masulit ang ating araw dito sa Luang Prabang, di ba?
Okay, share ko lang. Okay, so ngayon, nandito na tayo sa part na kung saan ibibigay ko sa inyo ang quick verdict and review ko dito sa mismong tinuluyan natin or ang Chalwensay Boutique Hotel. Okay? So, first of all guys, gusto ko sabihin sa inyo na itong Luang Prabang area, yung mga tutuluyan nyo ditong hotel, puro ganito yung vibe. Nagigets niyo yung point. Kaya hindi ko alam kung ano tawag dyan sa architecture na ganyan, pero puro may mga kahoy-kahoy na ganyan. Tapos, parang makaluma. Ganong effect, okay? And aside from that, tulad na sinasabi ko sa inyo before, laid back ang style dito. And, itong kinuha kong hotel, solo room, pero meron pang mga ibang rooms na ino-offer yung mga ibang hotels, ibang inns, ibang hostels na yung dormitory type. Meron akong mga nakita din. Pero, tulad na sinasabi ko sa inyo, hindi ko pa siya kinukuha at hindi ko pa ginagawa yung ganun dahil super dami kong mga dala-dala at mga gadgets kasi for safety reasons din, okay? So, ngayon, let's proceed. Number 1, sa budget. For me, guys, so far, this is very cheap na. Affordable na siya and budget so far dahil nakuha ko lang to sa halagang 7,815 pesos for 3 days, for 4 days and 3 nights, okay? So, binuko siya sa booking.com. So, yung link po ng booking.com, ilalagay ko na lang sa ibaba if ever kung gusto nyo ding i-book to o nagustuhan nyo itong aking hotel. Okay? So far, kompleto naman siya. Merong sink dito. Ayan, may sink dyan. Tapos, merong cabinet. Meron lahat. Meron ditong toilet. Ayan, may TV. Tapos, ito, nakikita nyo yan? Meron pang pa-ceiling fan na ganyan. Tapos, ito yung mismong aircon. So, meron din ditong vanity mirror if ever kung gusto nyo mag-ayos-ayos, ganyan. So, akin, okay na siya. Okay na yung price na yon. And aside from that, guys, napakaganda na location nito. Kasi laid-back vibe nga siya. So, mag-proceed na tayo dun sa location. Ang location nitong mismong hotel natin is, nandun siya sa side ng Mekong River. And kung titignan nyo sa mapa, ito yung itsura ng mapa. O, diba? Parang nasa medyo dulo siya. Pero aside from that, is doon sa side na yon, dito sa side dito, mayroong mga katabing mga wat. Wat, ibig sabihin nun is mga temple. So if ever kung mahilig kayo sa temple o gusto nyo mag-explore ng temple, napakadaming mga wat or temple na pwede nyo makita dito. And aside from that, mayroong mga restaurant sa likod nito, sa likod ng mismong building. And kapag ka naglakad-lakad kayo, may mga coffee shops tulad ng mga pinakita ko o ipapakita ko pa sa mga susunod na vlogs dahil syempre exploration part yon. And yun, okay naman siya. And aside from that, kung gusto nyo magpunta ng night market, medyo, what do you call it? Siguro 1 km. 1 km ba? Hindi ko alam specifically kung gaano kalayo. Pero, nung nag-explore kasi ako, nalakad ko siya. So, ibig sabihin, hindi siya ganoon kalayo. Kasi hindi naman ako naglalakad ng malayong-layong-layo talaga, di ba? Ganong level. So, if ever, kung gusto nyo, ay pwede nyo itong i-book. And also, dito sa area na to, kapag ka umaga, meron mga tuktok. Yung tuktok nila, ganito itsura. Ayan, ganyan yung itsura. Kala ko nga noong una, remorque ba basa dyan? Ay, remorque ba tawag dyan? Parang sa Cambodia, or kung ano pa man, pero tuktok pala ang tawag sa ganyan. Then, from here, going there, depende na lang kung makikipag-nego kayo, 30,000 kip to 50,000 kip po ang presyo from here going there sa mismong night market area if ever kapag kagabi. And nagpapahiram naman dito ng free bike. So kung kayo po ay mabike na tao, pwede nyo pong gamitin yun. Kaya lang ako kasi nanghiram ako ng bike. Ayoko na lang i-spoil. Pero sa night market vlog, pinakita ko doon, guys, hindi ko abot. Gets nyo yun? Kasi yung mga karamihan nagpupunta dito, puro mga foreigner. So, puro mga Western people. So, ang tatangkad nila. So, parang feeling ko, naka-adjust yung bike na yun for Western people. At ako po, specifically, ang height ko po, 5'6". O, diba? May height reveal tayo dito. So, kung kayo kung 5'8", 5'9", 6-footer, feeling ko kayang-kaya niya yung bike na yun. So, parang makaangat akong ganyan. Tapos, antigas pa ng upuan, ganun level. Pero wala namang ano yun. Okay siya. Yun nga lang talagang yung height ko nga lang talaga ang kinulang. So, ang ibig kong sabihin, kaya sinasabi ko yun, aside from location, budget, is nagpapahiram nga sila ng bike na pwede nyong gawin yun na para makatipid kayo at hindi kayo mapagod mag-ikot-ikot kayo using bike, diba? So, pwede kayo magstay dito ng 3 days lang, tapos lumipit kayo sa Vientiane, tulad ng gagawin ko ngayon. So, yun po. Budget, check. Location, check. Okay? So, sa staff, napakabait ng staff nila. Like, ang kakilala ko dito, ang kausap ko dito lagi si Pan. Okay? So, siya yung lagi sa akin nagsaserve dito. Siya yung lagi sa akin nag-accommodate. At siya din yung manager. So, ang bait niya, siya yung nagsaserve ng breakfast. Papipiliin ka niya ng breakfast. So, yung breakfast po, ito po ang breakfast menu. If ever, kung gusto nyo. So far, is nagustuhan ko yung fried rice nila. Tapos, hindi ko lang na-video kanina. Pero, ang kinain ko kanina pancake. Okay? So, mimili kayo doon. Tapos, mayroon pa drinks. If ever, kung gusto nyo milkshake or hindi, bahala kayo. So, sa overall experience, okay naman siya. And, parang ang feeling ko, ang kulang lang dito ay feeling ko sa fabric conditioner. So, bakit ko nasabi fabric conditioner? Kasi guys, tulad ng mga nabanggit ko sa mga previous vlogs, ako po kasi kapag kunyari, nagho-hotel, gusto ko yung tipong may amoy, yung
yung mismong mga unan, mga punda, mga bedsheet, ganyan. Pero dito kasi yung tipong walang amoy, tapos meron pang isang unan dyan, which is itong may kulay na to, is parang feeling ko may amoy siyang something na lumlum or what. So, hindi ko ginamit yan. Nilagay ko na lang dyan kasi inayos ko lang tong ating iiwanan para syempre malinis, diba? So, yun lang naman. And so far, okay naman siya. Okay naman. So, if ever kung matapat sa inyo yan, ipapalit nyo na lang siguro ganung level. Okay? So, yun guys, maraming salamat at sana nagustuhan nyo ang aking hotel and room tour vlog dahil ito ay super worth it. Hindi ako nagre-regret sa pagkuha ko dito aside from service, location, budget, okay na okay siya. Okay? Again, binuko po sa booking.com, and if ever kung may ibubuka yung hotel naman sa Klook, pwede nyo gamitin yung code kong Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? Maraming salamat po. Again, abangan nyo pa ang mga susunod kong vlog dito sa Lao. Okay? So, yun lang. Thanks!